maayos na nga sana dahil nakalabas na ang kulungan itong si Tinansis. Subalit panibagong problema ang haharapin ng pamilya ng mga Matias dahil nga sa pagkakautang nitong si Tita Nene nitong si Lelet. Malaki ang pinagkakautangan nito sa sugal, nagkakahalaga lang naman ng 200,000. Kung kaya't hindi nga biro dahil ang mga nagpapautang at mga nagbubumbay or 5-6 ay kilala yun sa notorious na hindi talaga pinapalagpas ang mga pinagkakautangan nila. Awa naman si Lelet dito sa kanyang tita kahit na hindi siya itinatrato ng maayos nito, ngunit nangako siya, sinabi niya rito na gagawin ang abot ng kanilang makakaya nang sa ganun matulungan siya at huwag mag-alala dahil kahit anong mangyari, pamilya sila at laban sila, sa anumang problema ay pagtutulungan nila nang sa ganun ay ma-solve nga nila. Naman, nag-iisip na ang pamilya ng mga Matias kung paano nga ba sila makalikom ng ganun kalaking halaga. Hanggang sa sumunod na araw, dumating na naman ang naniningil dito sa kanyang tita at nagalit pa ito. Sinabi ni Emong na bakit naman sila dumating agad, 3 araw naman ang kanilang palugit. Pumunta umano sila doon upang ipaalala sa kanila na may utang sila. Hanggang sa binugbog na nga itong si Emong ng mga kalalakihang iyon. Matindi ang inabot ni Emong dahil may mga buto na napuruhan at na-disalign. Kung kaya another problema na naman ang dumating sa kanila dahil kailangan pang paoperahan itong si Emong. Na-stress na itong si Lelet. Kaya lalapit na siya kung kani-kanino para lang makahanap ng pera para sa kanyang tita at para na rin sa kanyang tito Emong na nasa kapahamakan. Ang option si Lelet, kundi lapitan ang kanyang amo. Ito nga si Attorney Constantino, nagbaka sakali siya na matulungan. Subalit, nagdalawang isip itong si Constantino at dito sa pagkakaalam niya, kilala nitong si Patricia. Nagtanong siya, subalit sisiraan naman siya ni Patricia. Mawa ng maling kwento itong si Patricia. Sinabihan niya itong si Attorney Constantino na dapat daw niyang malaman na ito daw si Lelet ay umutang ng malaking halaga bago ito umalis sa kanila at nag-disappear na lang bigla at hindi binayaran ang pagkakautang. Bagay na isang kasinungalingan. Maniwala naman itong si Attorney Constantino kaya nung sumunod na araw, sinabihan niya itong si Lelet na hindi pwede siyang pautangin sapagkat may issue pala siya sa kanyang dating amo. Agad nagsalita itong si Attorney Constantino kung sino ang nagsabi sa kanya. Subalit sinabi nga nitong si Lelet na kung sino man ang nagkwento sa kanya, natitiyak niya na gumagawa lamang ito ng kwento para siraan siya. Hindi siya gumagawa ng issue o wala siyang tinakasang bayarin.